Good morning mga katawanan! Nakatutok kayo ngayon sa Radio Station 67 at ako ang inyong host, ang kikay at makulit na DJ ng bayan, si Baby Girl Charlene. Radio 67, tara na't magkaliw. Tawa dito, tawa doon. Buong araw sabik at kwentong kulitan, biruan na malupit at halakakan. Puno ng kwentuhan at halakakan. Dito sa Radio Station 67, hindi ka maiinip. Dear Baby Girl Charlene, maayong ugto sa imong tanan, lalo na sa inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Anthony, 25 anyos at isang construction worker dito sa Maynila. Galing nga pala ako sa probinsya namin sa Visayas, taong 2019. Nang lumuwas ako ng Maynila para makipagsapalaran, sobrang hirap kasi ng buhay namin sa probinsya. Sa awa naman ng Diyos, napakapasok naman ako bilang construction worker. Mahirap pero kinakaya para sa pamilya. Baby Girl Charlene, simula nga na pumunta ako sa Maynila, laging na akong nakikinig sa inyo habang nagtatrabaho. Sobrang natutuwa nga ako sa mga istorya ninyo na napapakinggan ko. Ang gaganda kasi ng kwento ninyo na talaga namang kapupulutan ng aral at inspirasyon. Hanggang sa heto na nga, sumulat na rin ako sa inyo. Sa totoo lang, sa dami ng naging girlfriend ko, hindi ko na alam kung alin na ikikwento ko. Pero biro lang yan ha. 3 pa lang naman ang nagiging girlfriend ko. At doon sa amin sa probinsya, si Jenny Lynn, si Ellen, at saka ang huli kong girlfriend na si Mary Joy. Nakipag-break na ako sa kanya bago pa lang ako lumuwas ng Maynila. Alam ko kasi na doon din naman ang punta nun eh. Di ba nga pag nagkakalayo kayo, nauuwi rin sa hiwalayan at lokohan. Kaya inunahan ko na. Pagkatapos nun, wala na. Hindi na ako nagka-girlfriend pa. Umanap na ako ng ibang syusyutain. Kaso wala pa rin akong nakikita. Pero umaasa pa rin ako na isang araw makikilala ko na rin siya. Boknoy, ano na lang ba order natin? Kahit ano na lang ba? Lahat naman dito masarap eh. Tul, mag-adobo na lang ako. Ikaw, anong sa imo? Siguro magsinigang na lang ako. Gusto ko mainit na sabaw ba? Okay, sige. Te. Ay yes, ano po sa inyo? Hi miss. Bakit po? Para ngayon lang kita nakita dito Oo nga. Nasaan na si Angelica? Ay, nag-resign na si Angelica. Bumalik na sa probinsya namin Oo nga pala, ako nga pala si Anton eh. Lagi ang kumakain dito kami nitong kasama ko. Tsaka, single, ready to mingle ba Ay sus, wala akong pakialam sa kamo kung single ka o double ka. O-order ka ba o dili? Kasi kung dili, mabuti pang umalis ka na dito sa harap ko dahil madami pa ang customer na bibili. Ay, sungit naman ito. Nagpapakilala lang naman ako sa imo kasi alam ko naman na kukunin mo din naman yung pangalan ko, di ba? Ang kapal ng pes nimo. Bakit ko ba naman kukunin pangalan mo nimo? Pogi ka ba? Naku, kailangan pa bang itanong yan? Makikita mo naman yung sagot, hindi ba? Ay ambot sa imo. Tul, kakain ba tayo? O makikipag-away ka sa kanya? Siyempre, kakain. Siya kasi papansin sa akin. Ay wow, ako pa mismo nagpapapansin. Grabe ka kuya. Ay, alam mo, mas grabe ka kaya. Pero okay lang, sanay naman akong may nagpapapansin sa ako na... Ay naku, gutom lang yan. Umalis ka na nga kung magbibisit-bisit ka. Ang aga-aga. Uy, ito naman masyadong mainit ang ulo. Kabago-bago mo eh. Ay nako, kabago-bago. Bigyan mo na nga lang ako ng adobo at 2 kanin ba? Okay. Ako, isang order ko ng sinigang tsaka isang kaon. Miss, ano nga pala pangalan nimo? Secret. Pasikrit-sikrit pa diyan, di naman kagandahan. Ano sabi mo?
Ay, wala. Sabi ko, nagugutom na ako. Okay. Tol, parang nabuang ka na. Eh, ang sungit-sungit kasi. Hayaan mo na nga. Oh, itong order iyo. Lamat! Ito din yung tubig, mabulunan ka sana. Ay, sungit. Sabihin ko pa naman sana kumpleto na. Sige na, kumain na kayo. Tamo tol, mukhang may gusto yang si ate. Paano mo naman nasabi, Tol? Kasi tingnan mo, dinamihan yung pagkain ko. Wow, oo nga no. Tsaka kanina habang inaabot itong pagkain ko nagpapakyut-kyut pa yung mga mata niya Tapos, tingnan mo, pasimpleng tumitingin-tingin pa sa akin. Oh, talaga ba, Tol? Oo tol, tingnan mo, bilis-bilis. Nagsusuklay pa Nagpapaganda sa akon yan. Type ko niyan siguro ako 101%. Hayes, kapagod sobra. Oo nga sakit ng katawan ko. Tol, nakikita mo ba yung nakikita ko? Oh, bakit ano yun? Yung bagong tindira, pasakay ng jeep. Nako, sinasabi ko na nga ba type ako nito Tingnan mo, sinusundan pa ako. Sigurado ako, inaalam niya kung saan ako nakatira. Uy, ayun na, pasakay na siya, Tol. Excuse me, kausog. Hello? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Diba dapat ako magtanong yan? Sinusundan mo ba ako? Naku, sabi ko na nga ba type mo ako no? Wow ha, type agad dili. Di ba pwedeng pareho lang tayo ng sinasabi ng pawe? Saka ikaw magiging type ko. Ay, agoy, dili. Mangyayari yun. Sus, pakipot ka pa Okay naman sa akin na maging type mo ako Ito nga pala cellphone number ko. Oh, anong gagawin ko dyan? Ano pa, para matawagan mo ako, para ma-text mo ba? Huwag ka na mahiya, alam ko naman na kukunin mo din itong number ko bago ako bumaba ng jeep. Hay nako, ambot sa imo. Manong, bayad po oh. Alam mo, wag na. Ako na magbabayad. Manong, ito Wag na, may tira ako. Wag na, ako na. Atol, pabot ka ng bayad. O siya, Manong, bye daw po. Salamat. Sabi ko man sa iyo ako na kulit. Anthony nga pala. Alam ko, nagpakilala ka na kanina. Alis mo yung naman ito. Niyaran ko na nga yung pamasahe mo Oh, ito, 10 peso. O, ayan yung binayad mo, manahimik ka na. Paala ka nga dyan sa buhay mo. Talaga. Baby girl Charlene, ewan ko ba pero feeling ko talaga may gusto sa akin yung bagong tendera sa karinderya na kinakainan ko na si Jennifer. Bisaya rin pala siya na katulad ko. Nung una ay ang sungit-sungit niya sa akin. Palagay ko nagsusungit-sungitan lang siya para magpapansin sa akin. Tapos iisipin niya na kapag ginawa niya yun magkakagusto rin ako sa kanya. Pero aamunin ko mukhang effective naman dahil paglipas pa nga ng ilang buwan ay lagi ko na siyang hinahanap-hanap. Yung tipong di kumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nakikita o nakakausap man lang. At dahil nga sa tinamaan ako sa kanya, hinayaan ko ang sarili ko na mapalapit sa kanya. Hanggang sa isang araw nga, merong bagay na bigla na lang gumulo sa isip ko at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Tol, may tanong lang ako sa imo. Oh, ano yan, Tol? Ilang gabi ko na kasi pinag-iisipan to Nagugulan na ako Nagugulan saan, Tol? Kasi dili ko man alam kung magandang tawagan namin ni Jennifer. Ano? Tawagan yun ni Jennifer? Oo, dili ko alam kung baby ko, mine ko, asawa ko, babe ko, mahal ko. Di ko alam tatawag ko, sweetie pie. Tol, teka, kayo na ba? Ay, hindi pa pare, pero magtatapat kasi ako ng feelings ko sa kanya ba? Ay, magtatapat ka pa lang naman pala Bakit iniisip mo na kagad yun? Pare, sigurado naman kasi ako na magiging kagami rin naman Wow, iba ka rin, Tol. Ang lakas mo. Ano ka ba? Nararamdaman ko rin naman na mahal niya rin ako. Kaya alam ko na mamaya magiging kami rin agad. Wala nang ligawan, ganun. Wala na. Bakit pa ako maliligaw kung sasagutin din naman ako, diba? Saka relasyon naman na pinapatagal, hindi ang ligawan. Lodi na talaga kita, Tol. Pagdating sa mga babae, no? Number 1 ka talaga. Kilala mo naman ako. Ano tol? Ano bang magandang tawagan namin? Mahal ko? Matawag ko na yung sex ko Babe?
Lahat daw ng babe tawagan naghiwalay pag ganun. Labas ako sa internet ba? Tol, baby ko na lang kaya. Bebe ko? Bebe ko? Baby ko. Sige, bebe ko na lang to. Sigurado matuwa yun pag tinawag ko yun. Basta tol, painom ka ha, pag celebration na ha. Ako pa ba? Oo man, syempre. Ay, alam, medyo nalungkot nga ako. 2 oras na lang ako magiging single. Mamaya kami na eh. Radio 67, tara na't magkaliw. Tawa dito, tawa doon. Buong araw sabik at kwentong kulitan, biruan na malupit at halakakan. Puno ng kwentuhan at halakakan. Dito sa Radio Station 67, hindi ka maiinip. And that song is brought to you by Maling. Wala na ngang makapiling, wala pang lumalambing. Ang tagal naman nun. Naiinip na ako eh. Excited pa naman ako maging kami. Hello, sorry. Natagalan. Naglalagpat pa kasi kami ng tindahan eh. Hindi, okay lang. Tara na, bebe ko. Ha? Bebe ko? Oo, bebe ko. Ha? Bakit? Paano mo tinatawag na bebe ko? Eh kasi girlfriend na kita. Ako, girlfriend mo? Oo. Ano pang sinasabi mo, Anton Jennifer, ay bebe ko, hindi pa ba malinaw sa'yo na mahal kita? Ako? Mahal ni mo? Oo, mahal kita at ramdam ko rin naman na mahal mo rin ako eh. Ba't papapatagal ng nararamdaman natin sa isa't isa? Eh, dun din naman ang punta nun, di ba? Kaya tayo na lang agad-agad. Tayo agad-agad. Agoy, Anthony, lasing ka ba o nakakadroga ka? Dili no, dili ako lasing at dili ako magdroga. Ano ka ba? Sinasabi ko lang naman sa imo yung totoong nararamdaman ko. At alam ko naman na pareho tayong nararamdaman, di ba? Anthony, I am sorry. Pero nagkakamali ka. Ha? Ako nagkakamali? Oo, kasi dili naman kita gusto, dili kita mahal. Kaya tumigil ka na sa mga sinasabi mo dyan. Dili mo ako bebe, dili mo ako girlfriend. Hindi, dili ako nagkakamali. Nararamdaman ko yun sa, di ba nga mga gusto mo laging nakakasama, nakakausap, at nakikita, ibig sabihin, eh mahal mo ako. Dili nga. Dili ako naniniwala sa'yo, bebe ko, eh mahal mo ako eh. Dili nga. Pwes, patunayan mo sa akin na dili mo ako mahal. Ay ano ba, Anthony? Ayun mo sabihin sa akin na dili mo ako mahal. Ano ba, Anthony? Mahal mo ako, di ba? Mahal mo ako. Oo, mahal kita. Sinasabi ko na nga ba? Yes. Kaso, pwede bang hanggang dito lang muna tayo? Ha? Ano man? Baka kasi saktan mo lang ako gaya ng ex ko. Gaya naman kayong mga lalaki. Sa una lang magaling, pero sa huli, manloloko rin. Kaya bakit pa ako magmamahal? Masasaktan din naman ako sa huli, di ba? Kaya mabuti pa, kaya ko pang pigilan na sarili ko. Huwag na natin ituloy itong nararamdaman ko. Jennifer, wag mo naman ako ikumpara dyan sa ex mo. Ni mo dili niya ako katulad. Iba ako sa kanya. Ako mahal na mahal kita. Kung niloloko mo ka man yan, dili ko man gawin sa imo mahal na mahal kita eh. Kaya sana tama na yung pag-iisip mo ng ganyan. Pero Anthony, Tama na ang piro-piro. Huwag kang masyado mag-isip ng mga bagay-bagay. O kaya, maniwala ka sa akin, dili kita sasaktan. Kaya sana, pumayag ka na maging bebe ko. Please, please lang mo. totoo ba yung sinasabi mo? Oo naman. Sus, papatunayan ko sa'yo yun. Papatunayan ko sa'yo na totoo ang nararamdaman ko sa imo, okay? Sige. Baby girl Jerlyn, wala na ngang ligawang naganap dahil mismo sa araw at oras ding iyon, naging kami ng girlfriend kong si Jennifer. Sabi ko naman sa inyo ako ang patunay na bakit pa nga ba manliligaw kung magiging kami rin namang dalawa. Pero biro lang yon. Swerte lang talaga ako dahil parehas lang kami ng feelings ni Jennifer sa isa't isa. Simula noon ay lalo pa akong naging masaya araw-araw. Ramdam na ramdam namin ang pagmamahalan ng isa't isa. Ang kaso, paglipas lang ng ilang buwan ay napansin ko na lang na meron ng pagbabago kay Jennifer.
Oy tol, dili pa ba tayo pwedeng umuwi? Hindi pa eh. Sabi ng boss, kailangan daw nating matapos buhusan yung kabilang kwarto. Nako, paano kaya yan eh? May lakad kami ni Jennifer. Nako pre, tapusin na muna natin to. Magagalit si Busing. Paano kaya Toy? Baka mahuli kami sa misa eh. Hindi ba pwedeng mauna na ako? Gustuin ko man tol na paunahin ka, dili naman po pwede. Dahil may bantay tayo eh. Di balik na lang, bilisan na lang natin. Sige tol, pasensya ka na ha. Di, okay lang. Nako, patay si Jennifer tumatawag. Sige tol, sagutin ko lang to ha. Tol, si Busing, parating na. Baka makita ka. Sabihin hindi ka nagtatrabaho. Nako naman. Patayin mo na lang muna yung cellphone mo. Baka kung anong isipin nun, mawalan pa tayo ng trabaho. Pambihira naman no, pag minamalas pa nga. Bebe ko, sorry ngayon lang ako ha. Buti dumating ka pa. Akala ko abutin na ako dito ng umaga kakantay sa imo ah. Sorry na bebe ko, bawal kasi kami umuwi pag hindi natatapos yung pagbubuhos namin sa bahay. Minamadali na rin namin matapos eh. Talaga? Boss mo ba talaga yung nagbawal sa'yo umuwi o baka naman yung babae mo na ayaw ka paalisin hanggang di kayo nakakatapos? Ay, bebe ko naman eh. Ba't naman nag-isip ka ng ganyan? Wala akong babae no? Tsaka dili ko magawa sa imo yun. Naku, Anthony ha, huwag ka magsinungaling. Dili naman ako nagsisinungaling bebe. Kahit itanong mo kay Buknoy. Itatanong ko kay Buknoy, malay ko ba baka kinutsaba mo yun sa pagbababae mo? Wala nga akong babae. Okay ha, saka wala naman kaming babaeng kasama sa construction site. Oo, sa construction wala. Paano naman yung mga nagtitinda malapit sa inyo? O baka kaya yung mga taga doon? Bebe ko naman eh. Wala naman talaga kung meron man. Dili ko man gagawin ng pambabae. Maniwala ka sa akin. Hindi lang talaga kami pwede na umuwi agad. Kaya ngayon lang ako dumating. Eh bakit di mo sinasagot yung mga call ko, yung mga text ko, pinapatay mo pa ako ng cellphone? Eh bebe ko, nung tumawag ka, nandun yung boss ko. Kaya pinatay ko agad yung tawag. Bakit bawal ba sagutin ng mga tawag kahit 1 minuto lang? Bebe naman eh. Ayaw kasi talaga nakikita ng boss ko na may hawak na cellphone habang nagtatrabaho. Kahit na sana gumawa ka ng paraan, alam mo Anton umamin ka na sa akon, pinagloloko mo ba ako? Dili nga kita pinagloloko. Eh kasi nga, kung may gusto, may paraan. Sobrang late ka dungan dumating, pinapatay mo pa ako ng cellphone. Alam mo bang na ganyan ng ex ko? Dili nga ako katulad niya. Makinig ka naman sa akin no. Ay ambot sa mo. Kung sa bagay, wala naman lalaki yung maamin sa kalokohan niya. Bahala ka nga sa buhay mo. Isipin mo kung anong gusto mong isipin. Total, kahit ano naman sabihin mo, eh dili ka man naniniwala sa mga sinasabi ko dahil mas pinaniniwalaan mo yung nasa isip mo. Talaga? Bahala ka na nga umuwi dyan mag-isa mo. Visit. Baby girl Charlene, ganyan ang madalas na eksena namin ni Jennifer. Ewan ko ba, bakit ganun na lang siya ka-advance mag-isip na meron akong ginagawang kalokohan na kesyo kagaya daw ako ng mga ex niya na lolokohin lang siya at kung ano-ano pang mga kapraningan niya. Eh Diyos ko, mahal na mahal ko nga siya at hindi ko magagawa ang mga bagay na naiisip niya. Nakakainis, bakit hindi na lang siya magtiwala sa akin? Oo, sa iba't ibang construction site ako napupunta. Pero halos araw-araw naman kami kung magkita. Pero bakit ganun na lang? Sobrang hirap niyang magtiwala sa akin. Na kahit na ipinararamdam ko sa kanya na mahal ko siya, eh ganun pa rin. Hindi naman pare-pareho ang mga tao, di po ba? Sa totoo lang, nakakapagod at nahihirapan na rin akong intindihin si Jennifer. Napapagod na ako na paulit-ulit niya ang pag-iisip ng hindi maganda na nauuwi sa pag-aaway namin. Pagod na ako pero mahal na mahal ko pa rin siya. Naiisip ko tuloy, alam niyo, hiwalayan ko na lang kaya siya. Tutal, dun din naman baka mapunta ang aming relasyon. Eh pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala si Jennifer sa buhay ko. Hi, baby girl Charlene, hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko. Baby girl Charlene, dahil sa mahal na mahal ko talaga si Jennifer, ay mas pinili kong mas intindihin na lang siya ng paulit-ulit at iparamdam sa kanya ang pagmamahal ko. Wala mahal ko talaga siya. Kahit napapagod na rin ang mga awayan namin, ay pinipilit kong kumapit sa kanya.
Ganun naman, di ba? Kapag mahal natin ng isang tao, hindi natin kayang bitawan. Utol, parang bad trip ka. Anyari? Medyo piyat lang, nag-aawalit kami Jennifer kagabi. Ano ba pinagawayan nyo? Kagaya pa rin ng dati. Ay naku, tagal nyo na. Hanggang ngayon ba naman? Ewan ko ba sa babaeng yun? Di bali, pagpasensyahan mo na lang, Tul. May magagawa pa ba ako Mahal ka Uy, Tul, si Ma'am, yung nagpapagawa ng bahay. Bakit kaya? Anthony, Yes ma'am, bakit po? pwede ba kitang makausap? Yes ma'am, sige po. Okay lang ba sa'yo kung doon muna tayo sa may lilim? Doon. Okay ma'am. Okay ma'am. O sige, tara na. Ahahaha. Ma'am, bakit niyo po gustong makiusap? Iaabot ko lang sana sa iyo ito. Ano po ito ma'am? Bayad dun sa paggawa ng bike ng anak ko. Hahaha. Ikaw daw kasi ang nag-ayos noon. Ma'am, dili niyo na po kailangan bayaran. Sapat na po yung binigyan niyo ako ng trabaho. Ano ka ba? Tanggapin mo na ito. Extra income din to. Saka may girlfriend ka, kamo. Opo ma'am. O eto, may gift certificate ako sa isang resto. Dalhin mo siya doon. Sayang naman kasi hindi ko magagamit dahil sawa na ako sa mga Korean food. Naku, Korean ma'am. Favorite yata ito ni Jennifer ma'am Pero ma'am, kaya man sa inyo. Pero salamat ma'am Salamat ng marami ma'am. Naku, wala yun. Thank you ma'am Sinasabi ko na nga ba, may babae ka Uy Jennifer, anong ginagawa mo dito? Siya pala ang babae mo Ha? Nagkakamali ka. Kunwari ka pa, walang hiya kang babae ka, mga agaw. Uy Jennifer, tumigil ka na. Uy, hindi ko siya babae, boss ko siya. Pwede ba? Nagkakamali ka. Hindi niya ako babae. Boss niya ako. Sorry ma'am. Paalisin mo yang babae mo na yan, ha? Kung ayaw mong ikaw ang paalisin ko. Sorry ma'am, sorry po talaga. Sorry. Tingnan mo ako anong ginawa mo Boss ko yung sinasabunutan mo, boss ko yun. Sorry, hindi ko naman alam Malay ko bang siya yung babae mo? Alam mo kasi napakadumi niyang utak mo Sa ginawa ni mo, mawalan lang ang trabaho. Laki ng gulong ginawa mo rito Gusto ko lang naman makita yung babae mo. May nakita ka ba Pwede ba ilang beses ko bang sasabihin sa imo na wala nga akong babae? Bakit ba ayaw maniwala sa akin Tapos ngayon susugod-sugod ka rito na dili mo man lang alam kung sinong binabangga mo. Sana man lang bigyan mo ako ng kahiyan kahit sa trabaho man lang. Baby girl Charlene, dahil sa ginoong yun ni Jennifer, ay hindi ko na kaya pang bumalik sa trabaho dahil sa kahiyan. Si Jennifer naman ay todo ang paghingi ng tawad sa nagawa niya sa akin. Ilang araw ko siyang hindi kinausap noon dahil sa inis at galit ko sa kanya. Pero makalipas ang ilang araw ay hindi ko na rin siya natiis. Tinanggap ko pa rin ang sorry niya. Nangako naman siya sa akin simula noon ay hindi na siya mag-iisip pa ng hindi maganda tungkol sa akin. Sa madaling sabi, ibinigay na niya ang tiwala niya sa akin. At dahil nga doon ay naging okay na ulit kami ni Jennifer. Ang kaso, paglipas ng isang buwan ay napansin ko na naman ang pagbabago ni Jennifer. The number you have dialed is not in service. Please check the number and try again. Bakit hindi to sumasagot? Hello? Oh, bakit? Bebe ko, ba't ngayon mo lang sinagot ang tawag ko? Kanina pa ako tawag ng tawag sa imo Hindi ko napansin. May ginagawa kasi ako. Ganun ba? Bebe ko, pwede ba tayo lumabas? Ha? Bakit? Anong gagawin natin? Kakain ba o kaya manood ng sine? Ayoko. Bakit? May ginagawa nga ako, di ba? Edi, punta na lang kita yan sa inyo.
Ha, saka na lang, marumi yung bahay. Okay lang. Miss na kita eh. Next time na lang. Sige na please. Gusto mo pagdala kita ng favorite mong in-order sa Korean fast food? Ayoko, kakakain ko lang kanina. Kanino galing? Sa kapatid ko. Ganun ba? O sige. Kasi baby ko, namimiss na talaga kita eh. Gusto na talaga kita makita eh. Punta na ako dyan mamaya. Please. Next time na lang talaga. Saka magpapahinga na rin ako, lalo na pagod ako sa trabaho. Okay, sige. Anthony, Baby. pwede ba mamaya na lang tayo mag-usap? Lobat na kasi ako eh. Ba't ka nalobat? Ano ba namang klaseng tanong yan? Oo na lang. Dili naman kasi tayo nag-usap pero nalobat cellphone mo. Pinaglalaro ng kapatid ko yun. Sige na, mamaya na lang. Bye. Bye, sige. Basta magpahinga ka ha. Oo, ikaw rin. Mag-iingat ka. Oo naman, love you baby. Bye-bye. Uy pre, nangyari sa'yo? Ba't malungkot ka na naman? Kinakabahan ako eh. Bakit naman? Kasi napapansin ko na parang may nagbabago kay Jennifer eh. Nagbabago? Paano? Parang nalalamig siya sa akin ba? Tapos feeling ko, iniiwasan niya ako. Lagi niya kasi akong tinatanggihan sa makipagkita sa kanya. Tapos magkita man kami, sandali lang. Bakit? Lagi niyang dahilan, masama daw pakaramdam niya. Kesyo ganto at busy raw siya sa mga bagay kung ano-ano. Bakit kaya? Dati naman lagi kayong magkadit. May naiisip ako pero ayokong isipin dahil dili ko. Kaya yun, Buknoy. Ano naman iyon? Ay tol, baka mamaya nagkakaganyan si Jennifer dahil Dahil ano? baka meron na siyang iba eh. Baka niloloko niya ako. Ano ba tingin mo? Alam kong mali, pero sana mali ang iniisip mo. Pero tol, palagay ko, baka nga may iba na siya. Dili ko kaya mangyari yun. Dili ko kaya. Paano nga kung ganun? Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Basta hindi ko alam. Pero sana hindi naman. Baby girl Charlene, hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung sakaling mayroon ng iba si Jennifer. Alam kong mali ang paghinalaan siya, pero base kasi sa mga kinikilos niya ay parang tama naman ang kutob ko. Sa paglipas pa kasi ng mga araw ay ganun pa rin ang pakikitungo sa akin ni Jennifer. Malamig pa sa yelo at isang araw nga, buong araw siyang hindi man lang nagparamdam. Dahil sa pag-aalala ko ay daming tanong na naglalaro sa isipan. Ay minabuti kong puntahan siya para mabigyang linaw ang lahat. Ang kaso, wala doon si Jennifer. Mas lalong tumindi tuloy ang kaba at pag-aalala ko. Tinatawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Mabuti na lang at may nakapagsabi sa akin na nandun siya sa bahay ng tiyahin niya. Habang papunta ako doon ay hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko. Doon niya ba kikitain ng lalaki niya? Doon ba sila gumagawa ng kababalaghan? At marami pang ibang katanungan. Pero sana, umaasa pa rin ako, baby girl Charlene, sana ay mali ako. Jennifer. Oh, ikaw pala yon, Anthony. Nahanap mo ba si Jennifer? Opo, tita. Nandito po ba siya? Oo, nasa loob. Pero, Wah, Jennifer. Tol, kalma. Ano to? Baby, surprise! Ha? Ano meron? Happy Mansari, baby! Ha? Bakit ganun ka sa akin? Ba't mo ko iniiwasan? Kasi gusto ko itang i-surprise eh. Ikaw naman tong kulit ng kulit. Gusto lagi makipagkita. araw-araw kang tatawag. Siyempre, mahuhuli ka. Tol, naplaplaning ka lang pala. Grabe naman si Anthony. Nauna pa ang overthink kaysa sa katotohanan. Akala niya may ibang lalaki na. Yun pala, may ibang handa na. Handa para sa monthsary surprise. Si Jennifer naman, imbis na lambing ang ibigay, kaba at high blood muna ang pinatikim sa bebe niya. Kaya mga kaibigan, tandaan, hindi lahat ng malamig ay iba na. Minsan, nagtatago lang pala ng lumpia at spaghetti para sa surprise party. Ako si Baby Girl Charlie, hanggang sa susunod na kwentong mapanakit sa dibdib, pero masakit sa tawa.